Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng pakikinig at sensitivity. Ito ay mula sa aklat ni Tubit. Ano mang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Ang nagugutom ay pakanin mo, at ang walang maisuot ay bigyan mo ng damit. Humingi ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin na tuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagdinilay. Nung nabasa ko itong sulat na ito mula sa aklat ni Tubit, biglang nagbigay sa akin ng pagninilay ang salitang golden rule na meron din tayo dito sa Biblia. Ano mang hindi mo gustong wag mong gagawin sa iba. Napaka-basic, napaka-practical. Pero magandang itanong na nagkaroon tayo ng pagsusuri. Ang mahalaga kasi dito ay pagkilatis at pagsusuri sa kaloob-looban natin. Kasi pag hindi nangyayari ang mga ganyan, patuloy na lang na nakakasakit tayo ng damdamin, nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi natin alam. Sabi lang natin kung meron ng feedbacking, nakasakit pala ako. Kaya napakahalaga nito sa akin, itong golden rule na ito, na muling balik-balikan kahit sa akin personal ang ating ugali. Kailan ba ako nagkaroon ng karanasan sa sarili ko na nakaranas ako ng nilait, pinagsalitaan ng masama? Itong mga bagay na ito minsan hindi tayo aware, pero diyan tayo nasasaktan. Para ang pagtingin natin sa sarili natin ay napakababa, napakaliit. At yon ang isang sa ugali. Maganda rin tingnan ito sa relasyon natin, sa relasyon natin sa buhay may asawa, ganun din. Nakakasakit tayo ng damdamin ng ating asawa, ng ating partner. Nagiging unaware tayo sa mga sinasabi natin. At kapag nagsabi na lang ang ating partner ng nasa sa loob niya, doon lang natin nalalaman. So, ang paggamit ng ikaw kasi, parang nakapoint palagi sa iba. Ikaw kasi ang dahilan, ikaw kasi, hindi tumitingin sa ako din. At kahit sa team natin, sa komunidad o sa trabaho,
kapag walang pag-uusap at napapakinggan ang bawat isa, nagkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan. Pero wala namang ibig sabihin yon, no? Kaya ang golden rule na ito ay parang napakahalaga na balik-balikan, no? Dito makakakuha tayo ng mga insights and learning, no? Kahit din sa komunidad kung saan man tayo papastol, ganun din. O saan tayo nakatira, sa aking karanasan dito sa aming komunidad, mararamdaman mo at mapapakinggan mo yung ingay ng komunidad. Malakas na tawanan, malakas na kantahan, mga meron pa ring sabong na walang pakialam sa iba, kulang sa pakiramdam sa kapitbahay kahit marami nang natutulog, o may mga batang nag-aaral, o may maliit na bata na natutulog na, walang pakiramdam, walang sensitivity. Isa din dito yung ugali na panlalamang, pinagkakakitaan ang iba, panlalamang. So ang mga bagay na ito ay ayaw natin, no? Ayaw nating mangyari, ayaw nating maranasan, ayaw din natin at nasasaktan tayo. Kaya kung tumitingin tayo sa kaloob-looban natin, mapapansin natin na diyan tayo nasasaktan, o minsan na didepressed dahil merong kagagawan ang iba, no? At minsan kung titingnan natin sa kaloob-looban natin, meron ding pinanggagalingang iba. Kaya ang tulong nitong pagbasang ito, ang sinasabi dito, humingi ka ng tulong o payo sa marunong. Ang hihingan mo ng payo ay marunong, hindi yung kakarga pa para lalo kang magalit, no? Matutulungan ka upang malaman mo anong kaloob-looban ng nangyari sa akin. Para doon, matutulungan ka na ano ang root cause nito. So, yun muna ang aking ibabahagi na napakahalaga sa isang golden rule na nasa Biblia. Kaya ang call to action ko dito ay patuloy na magkaroon ng evaluation sa loob natin, o sensitivity. Kailan tayo nakakasakit at kailan tayo nakakatulong, no? Lalo na din sa ating kapwa, na maging aware tayo na marami ding mga tao na marunong masaktan. Kaya kung titingnan din natin ito sa social justice, kung lalawak ang ating pagtingin dito, yung panggigipit ng nangyayari ngayon, halimbawa sa ating bansa, hindi naman lingid sa atin ito, pagpasok ng ibang mga dayuhan upang angkinin ang ating teritoryo, ay isang karanasan din na ayaw natin. So kung magkakaroon
ng away, so may mangyayaring hindi maganda. Kaya ito ay call for sensitivity, awareness, and magkaroon ng malalim na ugnayan sa isa't isa. So yan lang po muna ang aking ibabahagi, at sana ay makatulong ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po muli si Kuya Nanding, papasalamat at maginhawang paglilingkod sa ating lahat.